Magandang hapon mga kapatid. So tayo magpatuloy po sa ating pag-aaral sa hapong ito. At ituloy po natin ang ating pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. So dito sa sulat nito ni Pablo, siya po ay nagwawasto sa mga pagkukulang ng mga kapatid. So usually, siyempre magkakaroon ng reaction ng mga kapatid dahil sa mga bagay na ginagawa ni Apostle Paul. Pero sabi ni Apostle Paul, sinasabi niya, sila po ay ilingkod ng Panginoon. Pero ito salitang servant dito, ibang salita ang ginamit. Yung ibang salita na sinasali na lingkod, minsan galing sa diakonos, ibig sabihin, lingkod talaga, o kaya dulos, so ibig sabihin ay alipin, ganyan. Pero itong servant na sinasabi ni Apostle Paul, kasi pinapaliwanag niya, kaya ginamit niya salitang ito, ang mga bagay na kanyang ginagawa ay hindi galing sa kailang sariling kalooban, ganyan. So ginamit na salita rito na Espiritu Santo, euperetes, ganyan. Na ibig sabihin, ikaw ay gumagawa bilang isang sumusunod sa isang nakakataas sa iyo, ganyan. So sa literal na kahulugan, any subordinate acting under another's direction. So in other words, yung ginagawa ni Apostle Paul, ito'y dahil ito'y utos ng Diyos. Yun ang kailang ginagawa. So hindi nila ginagawa yun dahil sa kanilang sariling kalooban. Para may paliwanag sa mga taga-Korinto na kailangan nilang gawin yun, ganyan. Kasi yan ang ipinag-uutos ng Diyos, yung nag-uutos sa kanila. Kasi pwedeng isipin ng isang kapatid, kapag winawasyon natin siya, na yun ay kaloob-lamang, kasi yan lang gusto mo kanya. Hindi na sinasabi ni Pablo. Hindi namin ito kang sariling kagustuhan kami. Kami umaakto ayon sa patnubay ng iba. At sa pagkakataong ito, ang Diyos. Siya nagsasabi kina Pablo kung anong kailang gagawin. So in other words, hindi nila pwedeng itaas sa mga mangaral, katulad ni Apostle Paul. Dahil ang kailang ginagawa, sumusunod lamang sila sa direksyon ng Diyos. In other words, kung mayroong kagandahan sa mga bagay na kailang ginagawa, hindi ito galing sa kanilang kanya, ito yung utos ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Pablo. So hindi nyo kami dapat kanyang itaas, katulad ng ginagawa nila, dahil ito yung utos lamang ng Diyos sa amin, ganyan. Ang ginagawa namin ay galing sa direksyon ng Diyos. Hindi galing sa aming sariling karunungan. Kaya yung nasabi ni Apostle Paul. So, kaya po naiba yung ginamit niyang salita na sinabi na lingkod kanya. Hindi yun sa salitang nagsasabi, parang ang Diyos, ang boss nila, at sila'y sumusunod lamang sa Diyos, kanya. So, hindi na yung dapat itaas. Dahil hindi kami yung boss, kanya. Hindi kami yung binanggagaling sa amin yung mga bagay namin ginagawa at itinuturo sa inyo, kanya. At sila'y katiwala, kanya. Doon sa noong unang panahon, dahil sa Pampanga, maraming taniman ng mga tubo at mga palay. Yung mga mayamang may-ari ng mga palayan at tubuhan, meron sila pinagkakatiwalaan. Yan ang ibig sabihin ng steward. Ito ay pinagkakatiwalaan ng isang tao. Ito'y galing sa salita ng ibig sabihin, ikaw na mamahala sa isang sangbahayan o pag-aan ng iba. Bagamat hindi ikaw may-ari. Ikaw ang namamahala, ito'y pinagkakatiwalaan ng may-ari kanya. So yun ang ibig sabihin ng steward. Sa Tagalog, katiwala. Sa Kapampangan, noong walang panahon, palsonero kanya lang. Bagay palsonero, ikaw pinagkatiwalaan ng may-ari ng lupain. Para ikaw yung nasusunod doon. Dahil kayo pinagkatiwalaan kanya. So sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos, yung sinasabi niya. Sa pagkakataon rito, sabi ni Apostle Paul, sila yung pinagkatiwalaan ng hiwaga ng Diyos. So ibig sabihin, hindi rin sa kanila lang gagaling yung mga bagay na kailang itinuturo, hindi galing sa sarili ng kaisipan. So trabaho ng mga ngaral, hindi mag-invento ng mga panibagong kaisipan o paniniwala. Yun ang trabaho ng mga ngaral. Ang trabaho ng mga ngaral, siya'y tapat na ikalat niya kanya ang pagpapahayag ng Diyos. Yun ang trabaho niya.
Kami pinagkatiwala sa ganung paraan. Sabi ni Pablo, na ikalat namin kahit ang hiwaga ng Diyos. Yun ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So, hindi mo dapat itaas kanya yung mga aral dahil hindi ang kapangyarihan ay wala doon sa nagdadala ng balita, kung sa mismong balita kanya. So, ito yung ipinapaliwanag ito ni Apostle Paul, bakit hindi kailangan kanyang itaas natin ang mga aral. Hindi dapat kanya. Kasi hindi sila yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan nandun doon sa mensahe. Ang trabaho lang namin, sabi ng Apostle Paul, pinagkatiwalaan kami ng Diyos na ito yung pangalan namin at ikalat namin sa tao niya. So bakit niya kami tataas? Yan ang sinasabi ng Apostle Paul. Hindi niya kami dapat itaas. Dahil trabaho lang namin, pinagkatiwalaan lang kami ng Diyos na yung pangalan ibangel sa mga tao niya. Hindi nanggagaling sa amin yung itinuturo namin, ito yung galing sa Diyos. So, in other words, sila yung messenger lang. Kung tayo po yung mayroong kumpanya, halimbawa, bangko, at ikaw yung messenger, hindi mataas ang trabaho mo. Pagdala ka lang ng mensahe o kung ano mang gustong ipadala ng branch sa kabilang branch, yun ang trabaho mo. So, hindi mataas yung kanya. Ang kapangyarihan ay nandoon sa mensahe. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul, kaya kanya, hindi kami dapat itaas. Hindi kami dapat itaas na para bagang kami yung mahalaga. Ang mahalaga kanya yung mensahe. Kaya, yung mga taga-Korinto, ipanapaliwanag ng Apostle Paul, hindi nyo kami pwedeng itaas kanya kasi nagdadala lang kami ng mensahe. Ang mensahe ito galing sa Diyos, hindi sa amin. So, hindi rin namin pwedeng palitan yung mensahe kasi kinakailangan kami maging tapat kanya. Yun ang sinasabi ng Apostle Paul. So, ang itinuturo namin, ang itinuturo ng Diyos. So, kaya kailangan kami maging tapat. So, hindi namin pwedeng palitan yung mensahe kanya. Kung walang mensahe sinasabi ng Diyos, yun ang pinapangaral. Yun sabi ng Apostle Paul. So, parang pagka tinitingnan natin ito, parang walang kaugnayan sa sinasabi. Pero actually, meron. Ito yung nakikita natin doon sa mga kahulugan ng mga salitang ginamit ni Apostle Paul. So, hindi kami tataas. Hindi kami dapat itaas sabi ni Apostle Paul sa mga bagay na ito. Kaya dito sa pangatlong at ika-4, ito isang bagay na dapat rin natin tignan pansin. Ito'y naaayon sa mga salitang ginamit. Bagamat dito, ginamit niya salitang judge. Tignan po lang sa Tagalog. Kasi ang ibig sabihin ng judge, hatulan kanya. So, isa lang ginagawa ni Apostle Paul, pero hindi hatulan yung ginamit sa salita. Actually, makikita natin mamaya. Pero gila sa Tagalog, hatulan. Pero actually, technically, hindi judge yung pinanggalingan ng salita. Ang salita ginamit ito, anakprino. Hindi ka pa umahatol. Doon sa proseso ng paghatol ng korte, ito yung initial investigation kanila. Inimbestigahan ka, tinatanong ka, ina-examine ka kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kung ilalagay natin sa kahulugan, huwag nyo kami kanyang investigahan. Huwag nyo kami examine. Huwag nyo kami questionan kanya. Yun lang sinasabi ni Apostle Paul sa talatang ito. Huwag nyo kami kanyang examining sa mga bagay naming ginagawa kanya. Yung nasabi ni Apostle Paul, ang ibig niya sabihin. Si Apostle Paul, siyempre dahil sa nature ng kanyang gawain na ginawasto niya mga kapatid sa Corinto, kina-question siya sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ito po ay normal sa trabaho ng mga aral. Dahil kung minsan, kasama sa gawain ng pangangaral ay yung pagwawasto. Kasama yun. Siyempre, kung minsan, hindi nagustuhan ng mga kapatid nyo pag minawasto mo sila. Depende sa attitude ng minawasto mo. Pero sila kinu-question si Apostle Paul ng mga kapatid sa Corinto. Pero sabi na ni Pablo, maliit na bagay lang para sa atin. Pinapansin, sabi niya eh. Kaya sabi, maliit na bagay lang, hindi pinapansin kanya eh. Ano yung ibig niya sabihin? Yung mga bagay na ito na ginagawa ng taga-Corinto, hindi na-apekto si Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kanya. Sinasabi ni Pablo, kami tapat
na magkatiwala ng Diyos. So ginagawa lang namin kanyang utos ng Diyos sa amin. So kahit kami kinu-question yung kanya sa mga bagay na ito, hindi ako apektado yun, sabi niya Apostle Paul. Actually, sasabihin niya, later on, yung ginagawa kanya, hindi nararapat. Para kami i-questionin niya sa mga bagay naming pinapangaraw, ginagawa. Dahil ito yung kalooban ng Diyos, sinasabi ni Pablo eh. So, hindi apektado kanya. Ano ba ang paglilingkod ni Apostle Paul? Kung titignan natin ang kanyang ginawang paglilingkod, nang siya nakarating sa lugar po ng mga Hentil, hindi lang nakikilala ang reliyon ng mga Hudyo. Nang si Pablo ay nangaral sa Libao, sa lugar ng mga Hentil, ang alam nila, ang mga Kristiyano ay sekta lang ng mga Hudyo. Yun ang alam nila. So, palabagang minamalit lang nila yung tinuturo ni Apostle Paul dito sa Gawa, chapter 24, verse 14. Para sa panahon natin ngayon. Pagkatingin ng mga denomination sa atin, walang kwenta, napakalikondinin nyo kanya para sabihin nyo kayong totoo. Ngayon din ang kalagayan ni Apostle Paul, basahin natin. So, 24 verse 14. Ngunit ito ang inaamin ko sa inyo, na ayon sa daan, na kailang tinatawag na sekta kanya. Ay sinasamba ko ang Diyos na aming mga ninuno, na pinaniniwala lahat ng bagay na susunod sa kautusan o nasusulat sa mga propeta kanya. So, tinatawag silang sekta ng mga Hudyo. So, hindi man nila kinikilala na ito yung katotohanan pag sila ay nangangarap. Na si Pablo po ay nangarap kay Festus. Sa kanyang pangangarap, sabi niya, nasisira, wala ka sa kabayitan kanya. Para ba kasi nasabi niya? Parang nabawala ng bait kanya. Basahin natin sa 26 verse 24. Ito yung mga bagay na dinaras ni Apostol Pablo dahil siya tapat na katiwala ng Diyos. Kaya basahin natin. Habang sinasabi niya mga bagay na ito sa kanyang pagtatanggol, ay sinabi ni Festo nang may malakas sa tinig, Pablo, ikaw ay baliw. Kanya. Ang labis mong karunungan ay isang nagpapabaliw sa iyo. Isipin ninyo, si Pablo ay nangaral sa taong ito at tinawag siyang baliw. Dahil sa mga bagay na itinuturo ni Apostle Paul. Sa mga taga-Korinto, baliktad yung merong mga ibang taga-Korinto na may opinion tungkol kay Apostle Paul. Basahin natin. Parang meron silang kritisismo tungkol kay Apostle Paul. So ito yung mga bagay na naranasan ni Apostle Paul. Kasama rin sa mga bagay na sinasabi ng mga kapatid na taga-Korinto. Basahin natin sa chapter 10, verse 1 saka verse 10. Ako mismo si Pablo ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakubabaan at kaman ni Kristo. Ako na sa mukahan ay mapagkumbaba pagkapagkasama ninyo. Ngunit matapang sa inyo kapag malayo kayo. Yun ang karakter ni Apostle Paul. Verse 10. Sapagkat sinasabi nila, kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi. Subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina, na yung kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Kung totoo yun o hindi natin alam, hindi natin nakita si Apostle Paul. Pero sa kailang opinion sa kanila, ang kanyang pangatan ay mahina. Ay siguro totoo yan dahil nakikita mo yun. So in other words, si Apostle Paul hindi siya makisig na tao ng malakas ang pangatan. Hindi siya gano'n. At sinasabi nila, yung mga sulat niya kanya ay matitindi. Pero sa mukha, kanya mahina siya kanya. May mga taong gano'n, sabihin, magaling silang magsulat, magaling silang mangaral sa pulpito, pero yung personalidad nila, hindi influential. Ganun si Apostle Paul. So meron silang opinion tungkol kay Apostle Pablo. Pero hindi ito pinapansin ni Apostle Paul. Ang trabaho ni Apostle Paul ay maging tapat sa ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Basta ginagawa ang trabaho kanya, at wala naman akong ginagawang masama, ipagpapatuloy ko ang gawain kahit ano pa sinasabi niyo kanya. In other words, kahit ano sinasabi niyo ng mga taga-Korinto kay Apostle Paul, hindi niya pinapansin. Dahil doon sa sinabi niya noon, sa mga laulang talata, nararapat sa mga katiwala na maging tapat kanya.
Kung kami tapat sa pinagkatiwala sa amin ng Diyos. So kung ano sinasabi nyo kanya, malit na bagay lang sa akin yung kanya. So ito yung karakter, ito yung po yung nature ng gawain ng isang mangangaral. So kung gusto na yung glamorosong gawain, huwag kayo mangaral. Walang glamour sa pangangaral, yung kapatid. Pasilin nyo itong nangyari kay Apostle Paul. Minsan, insultong ginagawa sa kanya. So sabi niya, kahit ano pang sinasabi niyo sa amin, kina-question niyo kami, malit na bagay lang sa akin kanya. Dahil, as far as he is concerned, siya ay tapat sa Diyos. In other words, kahit ano pang sabihin nila, hindi maapektuhan ang ginagawa ni Apostle Paul. Hindi siya alis doon sa pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ipagpapatuloy pa rin niya yung kanya. Kahit ano pang sabihin niyo sa akin. Basta may tapat na katiwala ng Diyos, wala kayong, hindi ko papasin yung sinasabi niyo kanya. Hindi naman ibig sabihin na kung totoo sinasabi nila, hindi papasinin. Pero ito mga bagay na sinasabi, obviously, hindi totoo. Hindi ako pektado kung ginagawa niyo kanya. Ako pa rin ay mangangaral sapagkat ako'y tapat na katiwala ng Diyos sa kanya. Yun na sinasabi. Pasinin niyo ang paraan ng pagpapaliwanag ni Apostle Paul. Siya nagpapaliwanag sa maayos na paraan. Pagka pinag-aaralan po natin ang mga sulat niya, ganun ang karakter ni Apostle Paul. Siya nagpapaliwanag siya sa maayos na paraan kanya. Sabi pa ni Apostle Paul, kahit ako kanya, hindi ko inahatulan ng sarili ko kanya. Bakit? For I know nothing against myself. Wala akong alam na ginagawa kong masama kanya. In other words, si Apostle Paul ay malinaw ang kanyang konsensya kanya. Ibig sabihin, wala naman akong ginagawang masama kanya. So bakit ko ahatulan ng sarili ko kanya? Yun ang sinasabi niya. So, kahit ano pang sabihin nyo kanya, na kina-question nyo kami, hindi ko papasinin kanya. Unang-una, tulad ng pinaliwanag kanina, ginagawa ko lang sa tapat na paraan yung inutos sa akin ng Diyos bilang kanyang katiwala kanya. Pangalawa, wala akong alam kanya na ginagawa kong masama sa aking gawain kanya. So, very confident si Apostle Paul kanya, ako'y tapat na gumagawa. Hindi yung sinasabi, hindi siya kakamali. Pero as far as sa kanyang gawain pangangaral kanya, alam ko nakikita dapat kong isipin na kinakailangan kong pakinggan yung sinasabi niya kanya. Pero pasinin ninyo, sabi niya, for I know nothing against myself. Very confident siya doon. Yet I am not justified by this. Ibig sabihin, malinis yung konsensya ko, totoo, wala akong ginagawang masama. Pwede ko sinasabi na dahil malinis sa aking konsensya kanya, ako'y magiging matutsar pa ng Diyos. Ang ating konsensya, depende kung anong nilalaman. Napasinin ninyo, once upon a time, si Apostle Paul, siya po yung naging tagapag-usik ng mga Kristiyano. Yung magpakita sa kanyang Panginoon, at hindi siya nalansenya kanya, ako'y dating mag-uusik sa mga Kristiyano kanya. Sa 1 Timothy chapter 1, verse 13, inuusik ko kanya iglesia ng Diyos. At sa 1 Timothy chapter 1, verse 15, ako ang pinakapangunaing magkasalanan. Pero ginawa niya ito sa malinis na konsensya niya na naniniwala siya na kanyang ginagawa ay tama. Pero hindi siya tama. So in other words, kahit iniisip ni Apostle Paul na malinis ang kanyang konsensya, hindi na ibig sabihin na sa ganung paraan ako'y gagawin matuwid ng Diyos kanya. Alam ko lang kanya, wala akong ginagawang dapat kong isipin sa mga sinasabi niya. Yung sinasabi ni Apostle Paul laban sa mga taga-Corinto. So, sino lamang ang pwedeng matuwid na makapag-examine sa atin kanya? Ang Diyos lang, Panginoon. Dahil siya lamang ang pwedeng tumingin sa ating mga kaisupan at sa ating mga damdamin kanya. Tayo hindi. So, hindi kayo nararapat kanyang mga question sa amin na gano'n. At hindi ko rin papasin, sabi ng Apostle ko. Sabihin, as far as I'm concerned, ginagawa ko lang naman ang ipinag-utos sa akin ng Panginoon. So, hindi niya gagawin ang pinag-utos ng Panginoon, doon siya mapapasama sa paningin ng Diyos. Mayroon kasi tendency sa gawain ng pangangaral. Pagka masyado nang mainit dahil sa pangangaral mo, yung iba, sila, nagkigiba, nagko-compromise.
Hindi siya Apostle Paul. Kaya naman sabihin nyo kanya. Alam ko wala akong ginagawang masama. So, ipagpapatuloy ka lang kanya aking gawain ng pangangaral. So, sabi niya, huwag yung gawin niya sa panahon na ito kanya. Sabi, huwag nyo kaming natulala para ba kami gumagawa ng hindi tama sa mga gawain. Ang mga pagsasabi lang niya, kung kami tama sa aming ginagawa, ay ang Diyos kanya, ang ating Panginoon. Siya magsasabi sa ating kanya. So, hindi pinag-uusapan dito yung general judgment ng ating mga kasalanan. Ang konteksto nito, doon sa ginagawa ni Apostle Paul. O sabihin, kung iniisip niya na gumagawa kami ng masama kanya, hindi kayo dapat magsabi noon kanya, kundi ang Panginoon. So, hintayin natin yung kanya. Tama ba yung sinasabi niya laban sa amin sa gawain ng aming pangangaral? Yung sinasabi niya Apostle Paul. O hintayin natin yung araw na yun, yung panahon na darating ang Panginoon. Siya magsasabi sa inyo, sa amin, kung katama nga ginagawa namin as far as preaching is concerned, yung sinasabi niya. So, kanya, tanging lamang talagang makapaghatol sa atin ng matuwid, ay yung Panginoon. Siya magsasabi kung tama ginagawa namin o mali. Kasi kino-question sila. So, pagdantay natin yung araw na yun, kanya. Yung judgment day, sapagkat doon sasabihin ng Panginoon, kanya, kung tama ginagawa namin o hindi. Ang ating kahatulan bilang tao ay doon lang sa ating nakikita. Yun lang. So, kung mali ginagawa ng kapatid, kung para sa salita ng Diyos, alam natin nagkakasala siya. Nandun lang tayo. Pero hindi natin nalalaman yung kalooban ng tao. So, pwede tayo magkamali sa ating kahatulan. In other words, may mga tao na tingin natin sa kanila ay tapat. Actually, hindi sila tapat. Hindi naman kasi natin nakikita yung kayo ng puso. Baka nagkukunoy lang sila. Hindi natin alam yun. Hindi natin pwedeng basahin ang puso kaisipan ng mga tao. Tingnan ninyo sa Filipos chapter 1, verse 17. May mga mahanga na itinuturo nila yung katotohanan. Pero ang kanilang layunin ay masama. Dito sa Filipos chapter 1, hindi sila bulang tagapagturo actually. Technically, hindi. Dahil ang itinuturo nila ay tama. Ang problema lang, yung motibo nila ay mali. So, hindi natin alam yun, di ba? Basahin natin sa verse 17. Ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa katapatan, nangangarin ay tagdagan ng hirap ang aking mga tanigala. So, ibig sabihin, ito mga nagtuturo na ito ng katotohanan, ang motibo nila, para sa kailang pananaw, pag nakita ni Apostle Paul, na tayo ay nangangaral, pahihirapan natin siya kanya. Nagigad siya sa atin kasi kaaway nila si Apostle Paul. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi kanya. Ang kanyang puso'y malinis. Basta ipinapangaral si Kristo kanya, kaysa katotohanan o hindi kanya, ang mahalaga ay pinangaral si Kristo kanya. Yung nakikinig, maliligtas pa rin. Kahit ano pang layo na mangaral. Pero yung point dito, hindi tayo pwedeng makahatol ng matapat ka ni Pablo. Pwede tayo magkamali. So, pwede kayo magkamali kanya. So, ang Diyos lamang ang pwede gawa ng tamang kahatulan. Bakit? Siya nakakabasa ng puso ng mga tao. Alam niyo ito sa 1 Kings chapter 8, verse 39. Ito isang magandang talata na kapag nakikipag-usap tayo sa mga taong hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, ito yung mabuting talata. Bakit? Ang ating Panginoon, nababasa niya kaisipan, makausap niya. Dahil bakit kaya nag-iisip ng masama kanya? Nababasa niya kaisipan ng kausap niya. Ang Diyos lamang ang pwedeng gawa ng gano'n. Sabi po natin. Pakinggan mo sa langit na iyong tahanan, magpatawad, kumilos, gantian mo ang bawat tao ng puso ay inyong nalalaman ayon sa lahat ng mga lakad, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng tao. Kanya, ang Diyos lang nakakaalam, no? So, siya lamang ang pwedeng magsabi sa atin kanya, kung yung sinasabi niya laban sa amin totoo, hindi, sabi niya Apostle Paul. So, hintayin natin yung panahon na yun, ang Panginoon magsasabi sa atin. Sapagkat ng Diyos lamang ang pwedeng umatol ng lahat ng magawa. Kahit yung nakatago nga niya eh. Hindi natin alam yung sikreto. Lahat ng tao may sikreto eh. Minsan sinatago natin, ayaw natin malaman ng iba. Pero alam ng Diyos yun.
Wala tayong maitatago. Tingnan niyo sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Dadali niya bawat gawa sa katulang kahit na may kubling bagay kanya. Maging mabuti masama. So wala tayong maitatago sa Diyos. So sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, ganoon din sa inyo kanya. Hintayin natin yung panahon na yun kung tama nga sinasabi niyo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So, ito yung nagpapakita na si Apostle Paul very confident. So, alam niya, hindi siya nagkakamali. Tama nga aming ginagawa nga niya. Na ginagawa lang naman namin ng pinag-utos sa amin ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Hindi ko sa chapter 5, verse 5 lang tayo. Kasi susunod, iba lang sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, so hintayin natin yung ganyan. Hintayin natin yung araw na yan. So, pero tandaan natin, sinasabi lang ito ni Apostle Paul, yung judgment day, hindi para tukuyin ng general judgment. Hindi. Doon lang sa question nila kay Apostle Paul. Hindi ko nga niya pinapansin kanya. Yung ginagawa niyong pagtatanong sa aming ginagawa o pag-examine sa aming ginagawa, hindi ko pinapansin, sabi ni Apostle Paul. Dahil as far as I'm concerned, ginagawa ko lang kanya yung pinagkatiwala sa amin ng Diyos. So, pag dumating ang Panginoon, yung kapurihan ay manggagaling sa Diyos. Pupurihan tayo ng Diyos kanya kung ano nga depende sa ating ginawa. So, yung sinasabi ni Apostle Paul rito, hindi yung paghatod nila kay Apostle Paul bilang isang mangaral. Gina-question nila yung kanyang ginagawa kasi, simula pa lang sa chapter 1, kinukorek niya sila sa kailang mga pagkakamali. Hindi ito tumutukoy sa general judgment para tulad tayo kung tayo maliligtas. So, hindi na sinasabi niya. Kundi lang sa aming ginagawa, sinasabi niyo na may kaugnayan sa aming pangangarap. Dahil, kung hindi tayo pwedeng humatol sa mga kapatid, si Apostle mismo nilalabay yung sarili niya. Doon sa 1 Corinthians chapter 5, may isang kapatid na inaari niya asawa ng kanyang ama. Ano sabi niya? Ba ito lang ang ginagawa kanya. Dapat kanya itong tao ito, atulan niyo, sabi niya, di ba? So, hindi ito tumutukoy sa pagkalahatang paghato, kundi lang sa sinasabi ng mga question ng mga taga-Korinto, yun ang sinasabi niya, yun ang sinasagot niya. So, yung pagpupuri, ibibigay sa mga tao na naglingkod sa Diyos. Kung naglingkod kami nga niya ng tama, kami pupurihin ng Diyos kanya. So, hanggat hindi dumating ang araw na yun, huwag muna yung gumawa ng katulad patungkol sa aming ginagawa bilang mga karal kanya. Huwag muna yung gumawa ng gano'n. Dahil hindi kayo makapag-aatol ng tama sa mga bagay namin ginagawa kanya. Ang Diyos lamang ang pwedeng umatol sa amin, sa ginagawa namin kanyang gawain ng pangangaral kanya. Yun ang sabi ni Pablo. Hintayin lang yung panahon na yun. Pero ngayon, bigil muna kayo. Kasi kahit ano pang sabihin nyo, sabi ni Apostle Paul, magpapatuloy pa rin kami sa gawain ng pangangaral. Kaya tandaan natin, kung isang mangangaral ay nagtuturo, nagkasala, nagtuturo ng maling doktrina, pwede siya katulad. Pero sabi ni Pablo, wala. Malinis ang konsensya ko kanya, ginagawa kong tama. So anong sasabihin nyo kanya? So dito sa 5 talata na ito, malalaman natin ang nature ng gawain ng isang mangangaral. Hindi ito smooth sailing na walang problema. Hindi gano'n. Pag kayo nangangaral, lalabas lahat yan along the way sa yung pangangaral. May mag-question sa'yo sa yung mga bagay na ginagawa. Kasama yan. Pero as long as na ikaw ay malinis ang konsensya mo, ay kayo ginagawa mo lang gawain mo, huwag kang padadaig doon. Tutuloy ka lang sa iyong ginagawa bilang isang mangangaral na tapat na sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Kahit ano pa sabihin yung kanya, hindi ang maapektuhan. Ipapatuloy ko sa ginagawa kong pangangaral. Dahil kung pagpapapekto tayo sa mga maling paratang, masisira ang gawain ng pangangaral. Yan ang gusto na Satanas eh. Sirahin niya yung determination dahil sa mga maling paratang, etc. Ito na. Masisira ang lain ng Diyos ng magpapakalat ng pangangaral ng Ebanghelyo. So, tingnan niyo yung sa 5 talatang ito,
Meron na tayong nakikitang nature ng gawain ng pangangarap. Kaya hindi ito madaling trabaho, kung tutusin. Mas madaling magtrabaho sa secular kaysa sa paggawain ng pangangarap. Pero yun po ang pinili ng Diyos na paraan para tayo ay maligtas. Pangangarap ng Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. So yun po muna po tayo rito. Dahil pag tumuloy pa tayo sa susunod na talata, mas mahaba yun. Magbibitin lang tayo. So kung meron kayong mga tanungan, o wala naman, bigay natin muli kay Brother Raul ang pagmumula po sa pagpapawi. Maraming salamat mga kapatid. Maiksi lang po ngayon ang ating pag-aaral.